Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong mga hinaing ng ating mga marino, ating mga seafarers. Kasi po, merong pinapasang batas itong si Senator Rapi Tulfo tungkol dito sa mga marino na makakatulong sa kanila. Ngayon, alam naman po natin ang pagiging isang OFW ay hindi po mahirap na, isang mahirap na trabaho. Dahil siyempre, iiwanan mo yung pamilya mo rito at kayo ay magtatrabaho sa ibang bansa. Pero ang pinakamahirap na trabaho po yung sa marino. Bakit po? Kasi sila po ay nasa dagat. Anything na may mangyari sa pamilya nila, hindi sila basta-basta pwedeng umuwi. Lalo kung nasa gitna na sila ng laot. Hindi naman kasi pwedeng mag-u-turn yung kanilang barko para na makauwi siya o ihatid siya sa pinakamalapit na airport o mga seaport para makauwi siya kagad ng biglaan. So, hindi siya ganun kadali. Diba? So, ito yung isa sa pinakamahirap na trabaho ng pagiging isang OFW. Ngayon, itong issue nito sa mga marino, sa mga seafarers natin, yung pinapasang batas ni Senator Rapi Tulfo, mukhang hinaharang o kung hindi hinaharang ay gusto baguhin sa Congress. So ano ba tong batas na to na pinaglalaban dito ni Senator Rapi Tulfo? So panoorin po natin ito. Di ho biro, isa yan sa pinakamahirap na trabaho sa mundong ito. Okay? Anong problema mo, Banat Bay? Okay na sana yung pinapasa ni Senator Rapi Tulfo at ng buong Senado na Magna Carta para dito sa seafarers. Pero meron pong konting problema dahil ibang bersyon ang pinapasa ng Kamara. Na merong may sabit, ito talagang House of Representative talaga. Panoorin ba natin? Nagpapasalamat ang mga samahan ng Marino dahil isa ang Magna Carta of Filipino Seafarers sa 20 priority bills na itinutulak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maisabatas ngayong Disyembre. Sa Senado, natapos na ang interpellation ng ilang senador kay Senador Rapi Tulfo na siyang sponsor ng panukala. Dito naungkat ang kontrobersal na escrow provision na nakapaloob sa bersyong ipinasa ng Kamara. Tutol dito si Senator Risa Ontiveros dahil yung escrow version, ganito yan, okay? Pag may problema, nagkaroon ng aksidente, whatsoever, inilaban mo sa dole natin. Sa loob ng dole, may dalawang ahensya ng gobyerno na didinggin yung problema mo. Okay? Bilang seafarer. May problema. Pagdidesisyonan ng dalawang ahensya sa loob ng dole. At sasabihin nila, okay, ikaw na panalo. Dapat itong employer mo magbayad ng ganito, ganyan. Okay, sasabihin nito. Tapos, i-a-appeal pa dito sa kabila. Sasabihin naman ito, okay, sige, go. Ano mo na yan? Ikaw ang panalo. Yung employer mo dapat magbigay ng danyos, ganyan, ganyan, ganyan. Yung escrow provision, pag in-appeal ng employer sa korte, hindi mo na ibibigay kung ano man yung sinabi nitong dalawang ahensya sa loob ng dole. Ganong katindi. Naintindihan nyo? So parang lumalabas dito, parang magiging cash bond lang muna siya. Although nanalo ka na at meron ka ng pondo na makukuha dahil nagbayad na yung employer ng seafarers o ng marino, hindi mo siya pwedeng gamitin basta-basta. Kasi kailangan pa muna matapos yung kaso. Ito yung gusto mangyari ng mga kongresista na hindi mo na magamit ng mga marino o ng mga ating mga seafarers yung perang ipinanalo nila sa kaso para dahil nga may nakabinbin pa. So parang dito lumalabas, parang mas pinoprotektahan pa ng mga kongresista natin itong mga agency o itong kumpanya na humahawak dito sa mga marino natin. Na imbis na tulungan yung ating mga kababayang marino, ang mas pinoprotektahan nila ay yung may-ari o yung kumpanya mismo ng mga marino. Kasi hindi mo nga naman magagamit. Halimbawa, na hospital, kailangan mo ng malaking halaga. Nanalo ka na. Ngayon, iniakit nila sa korte yung kaso. So, siyempre, alam nyo naman dito sa Pilipinas, dekada,
ang inaabot bago madesisyonan ng korte. So, sobrang daming hinahawakan na kaso. Ang nangyayari, syempre, hindi ka agad nagagamit yung pera na dapat panggastos, di ba? Ang nangyayari, lalong nababaon sa utang itong ating mga marino dahil, syempre, pangangako nila, may pera naman kami yun doon. Nakabinbin lang. Pero babayaran namin kayo kapag nakuha na namin. Kaso, nung nangyayari, dahil nga sa tagal, hindi ka agad nila nagagamit yung pera. So, ang dapat sisihin dito, itong mga kongresista na bakit nila mas pinoprotektahan yung mga kumpanya kaysa dito sa ating mga kababayan marino. So kunwari, halimbawa lang, sabi nitong dalawa ng ahensya na nasa loob ng DOLE, sinabing, o sige, may 1 million kang makukuha dahil sa aksidenteng nangyari sa'yo o di kaya sa sakit, sa insurance, bla bla bla. O. Ang gagawin ngayon ng mga employer, dahil itong mga employer, minsan wala din talagang puso yung mga yan eh. Ang gagawin nila, iaakit pa nila yan sa korte. Pag dumating sa korte, alam naman po natin, hindi ko naman masisi ang korte. Bakit to, Kanyo? Kasi marami naman talagang ang dami pa pong pinagdadaanan pag sa korte. Ang tagal-tagal talaga kasi ang dami yung cases eh. Problema yan sa korte natin. Kulang talaga tayo ng mga judge. Dahil sa sobrang tagal na yan, dahil sa escrow provision, doon muna ilalagay yung inaward sa yung 1 million sa escrow funds. Parang ang mangyayari, since nasa court pa to, hindi mo na ibibigay sa'yo. Mantakin mo yun. Mamatay-matay ka na. Kunwari, may sakit ka, na-award na sa'yo yung 1 million na yun, kunwari lang. Dahil may escrow provision na pwede mong, itong employer mo, idalhin mo na sa korte, pahirapan ka muna ng 1 taon. That's the key. Pahihirapan ka eh. Tapos hanggang magkaroon na ng settlements. Gets nyo? Pahirapan ka. 1 million. Di ba? Parang yun nga, pahihirapan ka muna bago mo mapakinabangan yung pera. Dapat mo naman pakinabangan. Dapat sa'yo. Ngayon, sabi nga ni Banat Bay dito, dahil sa sobrang tagal at pinahihirapan ka na, diyan nagpupunta yung settlement, aregluhan na lang. So, pwedeng sabihin na, sige, ganito na lang, imbis na 1 million na ibabayad namin, bigyan na lang kita ng 500,000 or lower pa dun. Di ba? Siyempre ikaw, dahil nangangailangan ka na, papayag ka na lang na, sige, settlement na lang tayo. Kasi kaysa abutin na ng ilang taon pa tong kaso, eto, kailangan ko na yung pera eh. So, mangyayari, litas na yung kumpanya, nakatipid na siya ng 500,000. Or mas malaki pa dun, depende sa settlement na mangyayari. So, dito, makikita mo, mas dehadong-dehado yung ating mga marino sa ginagawa nitong mga kongresista natin. Yun pala, o sige, sampa natin sa korte yan. Tapos, naku po, nadali na. Kasi ang tagal-tagal, kailangan mo na yung pera, pahihirapan ka. Papayag ka na ngayon sa, na lang, settlement na lang. Di kawawa ka, papahirapan ka pa. Dahil dyan sa lintik na escrow provision. Ngayon, napasa na sa Senado na walang escrow provision. Kasi nga si Senator Rapi. Si Senator Rapi po ang nagtulak niyan. Ang problema, sa Kamara meron. At itong Kamara, according to Senator Rapi, mamaya ipi-play natin, nilalabi pa ng mga agency. Ano ibig sabihin na nilalabi? Sa madaling salita, lumalapit sila sa congressman para sabihin, ipasok nyo yung escrow. Para, sino nagsasabi? Yung mga manning agency. So dito, yung sinasabing pagmamaning na yan, malaki sa malaking posibilidad yan. Yung mga kongresista natin, isa sa mga may-ari ng mga ganyang mga kumpanya para sa mga marino. Siyempre, poprotektahan nila yung sarili nila. Poprotektahan nila yung interest nila. So, ipipilit nila ipasok yung escrow provision na yan. Siyempre nga naman, doon, makakalusot sila. Di ba? So, dito, makikita mo, itong mga kongresista natin, hindi talaga to para sa mga, hindi lahat. Marami lang sa mga kongresista natin na talagang nagbabalat kayo
o yung, alam mo, yung nakikipagplastikan lang sa mga Pilipino na akala mo para sila sa mga kababayan natin, sa mga mahihirap. Pero ang totoo niyan, para sila sa kanilang sariling interest lang talaga. Iilan na lang ang mga kongresista natin talaga masasabi mo yung puso para maglingkod sa mga mahihirap nating kababayan. Pero marami sa kanila dyan yung pang sariling interest lang yung kanilang pinoprotektahan. Tulad nito, di ba mas pinahihirapan pa nila yung mga marino? Imbis na tulungan yung mga kababayan natin, pinahihirapan pa nila. Samantalang yung kumpanya na pinoprotektahan nila, which is siguro isa sila sa may-ari, yun ang nagpapahirap sa ating mga kababayan natin. So, dapat ito bantayan tong escrow provision na to. Sana hindi to makalusot. Sana maharang to nila Senator Raffy Tulfo. Dahil mas malaki ang pakinabang ng mga marino natin dito. So, maraming salamat po.